Hello mga ka-senior. We're going on another epic adventure together with NLEX Lakmay Norte. And today we will be exploring the province of Pangasinan. Sasakay tayo sa Victoryliner bus na isa sa ating mga magiging partner. And we will be going to Binalonan as day one of our NLEX Lakmay Norte Pangasinan. Kaya tara, samahan niyo ako as we explore the attractions of Binalonan in Pangasinan. Let's go! Ating adventure, hinihintay natin ang ating shuttle dito sa Michelle McKinley. So, paano tayo ng Jollibee Breakfast para makainom na tayo ng ating activities. Excited na ako to join the NLEX Lakmay Norte at tayo sasakay pa ng Victoryliner bus all the way to Binalonan, Pangasinan. So, hintay-hintay lang tayo. So, finally arrived dito sa Victoryliner Cubao at dito mag-i-start ang aming adventure. So, co-sponsor ng NLEX Lakmay Norte ang Victoryliner. Namin. Yes, we're taking the bus to Pangasinan. First time ko uling sumakay ng bus papunta Pangasinan. The first time was around 30 years ago. Papunta kami Tagupan at nakatayo kami all the way. Pero ngayon, because of modern buses like Victoryliner, luxurious na yung bus natin. May mga wifi pa, tsaka merong mga USB. Also, hindi na kasing traffic dati dahil we'll be passing through expressways na managed by NLEX. Daan tayo ng NLEX, TPLEX, at saka SCTEX. So, baka in Binalonan, we'll be there in 3 hours. So, yun. See you in Binalonan. May wifi ang Victoryliner bus. Yan. Yan, may USB saksakan. Pwede kayo mag-share sa bandang BBI. So good morning po ulit. Hindi ko na muna pinadistribute yung mga ibibigay sa inyo kasi medyo masikip. So para lang alam nyo, syempre may isang box ulit ng Clover. Ingat from Biogesic. Wow.
And locally, hindi ko kaya buhatin. Plus yung tag-isang bag nung mga, ang tawag dito, yung baon showcase ni Kuya William, no, yung mga nuts and ano nyo. Plus yung shirt. If you notice dun sa mga old, nagbago yung logo ni Lakbay Norte. So mayroon kayong tatlo ulit, white, blue, and yung purple. Si purple yung gagamitin natin tomorrow para dun sa activity. May pa-Jansport pa. Oh. Thank you. Another bag from NLEX. We just arrived in Binalonan and first order is Hebrew Cafe. Pasok tayo. Okay. Ito. Hebrew Cafe. We just arrived. Kami kape na. Evening! Basta sinakyan namin. Mainit na Hebrew Cafe. Ang usap pa. This is the famous longganisang Binalonan. One of the best longganisa dito sa Norte. Masarap yan. Juicy, garlicky, at saka peppery. Oh, yeah. Nag-iiba na yung mga ambient. Ito na yung... Baby kalma. Uy! Kalma nga. Titikman na natin ang ating Binalonan longganisa. So, time to try the longganisa.
We have spill lang. Ako po si Jessica Tabilin, Tourism Officer of Binalonan, Pangasinan. So, can you please tell us about Binalonan? Historically, Binalonan was actually a sitio of Manawag. It was, okay lang sir, hindi mag-English. Na-establish po siya noong 1834 as a separate town from Manawag. It's called Binalonan, originally Binalonan, because it is a place where people used to eat and bring their baon. Kasi parang binaonan. Binaonan, parang ganun sir. Kasi balon sa amin is baon ko, parang ganun. Tapos, migrant workers from Ilocos are the first settlers here in Binalonan. That's why yung mga barangay po nila, Santa Catalina, Canarvacanan, Santiago, and galing po sa Ilocos yung mga names ng yung ibang names ng barangay dito sa Binalonan. Meron pa Santa Catalina yan. Sa Santa Catalina naman po, it's one of our premier tourist spots po dito sa Binalonan kasi meron po siyang flower farm. Uy, napunta ko yan last year. Sir, sa Lubas Flower Farm, meron din po siyang Stations of the Cross. Tapos, dito rin po yung trailhead po ng Mount Paldingan. Mukha po siyang yung, alam niyo po yung, yung sa Moher, Wall of Moher sa Ireland. Ganun po yung itsura niya. Oo nga yun, sir. Yun nga. Ayun, our major product, since we're an agricultural town, is of course our Binalonan Longganisa and our suka. Yes. Ano masasabi mo sa longganisa niyo? Yung longganisa po namin, it's different from other longganisas kasi bukod sa itsura nito na medyo mas malaki compared sa other longganisas, it's more garlicky. And of course, galing po sa local lahat ng ginagamit na ingredients niya. Yung suka ninyo? Yung suka po namin from sugarcane, gawa po siya sa sugarcane. And locally din po pinoproduce yung mga suka ng Binalonan. Di ba natikman namin mangga dito rin galing? Yes po, opo. Meron po kaming mga manggahan locally. Meron po kaming barangay, ang pangalan niya Kamanggaan. Opo, ibig sabihin lugar kung saan madaming mangga. Ganun. Opo. Ano pa po? Meron din po kaming mga pasalubong centers pagawaan ng mga corn kasi nga may corn, ano po kami dito, nagpo-produce po ng corn ang Binalonan. Meron din pong pagawaan ng yung banana chips, ganyan po. So, here you can get anything talaga, parang kahit anong tanungin mong, meron ba kayong ganito? Meron po dito. We have the best of both worlds of a rural and urban setting. Nakita ko doon sa malapit sa parang marami na coffee shops doon. Oh sir, madami na nagsuscroll up na dito yung mga mga cafe, mga kainan kasi it's more of a young, vibrant town kasi ang karamihan po ng mga tourists namin dito is young adventurous. Yes, opo. So can you please invite people to come to Binalonan? Yes, tara po dito sa Binalonan, ready go na tayo dito. Experience Binalonan, experience the adventures that we offer here in Binalonan. Thank you. Yes, thank you sir. Thank you din po. So tayo po ngayon ay papunta sa town proper ng Binalonan. Yan. Usually po kasi nadadaanan lang po yung bayan namin talaga. Opo, hindi po nila alam, meron po talaga tayong magandang town proper kung saan na-preserve po namin ang aming green spaces. Yes. Ang aming pong mga puno sa bayan namin ay 100 plus years old na po, century trees. Meron po tayong bill na ipinapasa ngayon para po i-protect itong mga century old trees po ng Binalonan. Walks of life, makakapag-aral po sila ng libre. Pwede, yes. Pati gusto magpiloto? Ay, hindi naman po. Yung sa flying school naman po, yun naman po yung mga alta. So, ito po yung aming munisipyo, built in 1968. Pero ang original na location po ng aming munisipyo ay dito po sa may Save More. Built in 1841. Yes, pero wala na po yung building kasi gawa lang po siya sa light material. So, bayan building. Yung po, cleanest and greenest town
in 1968. Makikita nyo naman po. Obvious. Ay, may basura doon. Sige, wag na. So, nasa Binalonan Market tayo para tingnan kung paano ginagawa ang famous Binalonan Longganisa. So, makikita natin kung paano ginagawa ang napakasarap na longganisa. Ito yung market. Sa tapat lang siya ng Save More. Ang palengke ng Binalonan. So, ito ang mga fruits and vegetables. May mga flowers. Doon tayo sa meat shop mamaya pupunta. Noon kasi, finishing nila sa Town Plaza yung mga lawbreaker. So doon nila ikukulong sa tapat ng munisipyo. Ganun. Kaya natatakot yung mga tao na. Yun yung old structure. Hindi lang natira because of the fire that took place during the 70s. Ilocano announcement. Opo, pwede ba daw po sa labas. Tapos, itapon ninyo ang kahit na anong dumi ninyo sa mga parang na-note na mga basurahan. Parang gano'n. Tapos, sino man ang mag-break dito sa law na ito ay mapapatawan ng kaukulang parusa. Parang gano'n. According to Violators will be shot. Survivors will be shot again. Ito. Hello po sir, good morning. Hello. Ako si Marlene Legaspi dito sa Binalonan, Pangasinan. Gumagawa ako ng longganisa everyday. Itong mga ginagawa ko, mga 3 o 2 batya araw-araw. Pag maraming orders, kahit 5, 100 kilos o 300 kilos everyday. Itong mga ingredients ng longganisa, paminta, asin, bitsin, bawang. Yung bawang, yung native na bawang. Native na bawang? Opo. Saka ito yung casing niya. Saka yung casing niya? Hindi po. Native na, casing ng baboy po ito. Yung small intestine. So, mayroon ding baby fat, saka yung lean meat. Ano portion ng baboy yan? Patining po. Ano portion ng Yung mga ano po, kasim, pigi. Kasim pigi. Opo, yan gusto. Ito yung first step niya, asin. Ano yan? Asin po. Asin. Ito po yung paminta. Paminta. Asin, paminta. Ito po yung bitchin. Linalagyan namin ng bitchin. Ito po yung garlic. Garlic na native na garlic. Opo, mince. Ito po yung soy. Ito lang po ang Yan ingredients. lang. So, po natural ingredients. Opo, natural po. Walang preservative. Wala po. Tapos, Tapos, i-mix mong maigi para yung mga spices niya, ma-mix na maigi. Doon maano yung lasa. Mix pagkahalo, well. Pagkahalo, and then i-ano namin. ilalagay dito sa... Ilalagay sa may ano. meron na pala machine. Opo, machine na po. Tapos, ilalagay doon sa ano. Opo. Tapos, ganito po. Automatic. Tapos, individual ang ano niya. Opo, individual po. Ganito po yan, o yan. Itali namin ng ganyan. Ganyan. Ganyan ang katapos, kaanuhan niya. Yan. Smile. Magkano na ngayon ang kilo ng ganyan? Kwan po, 380 po. At 380 ang kilo. Masarap yan. Breakfast, lunch, at saka dinner. Opo. Pwede rin siya sa Ang sarap yung ihaw. Masarap sa.
Hindi mo na kailangan i-boil para At saka maserte yata yung mas talaga. Kasi after dito. sa mga social houses dito sa Binalona. Original gas station. Saan tayo? Okay po, so nandirito po tayo ngayon sa WCC Aeronautical and Technological College, Binalonan Airfield. Yes. Kung saan po, meron po tayo actually mga flights papuntang Tuguegarao, Isabela, and Batanes. Batanes? Yes. Una po nating pupuntahan ay ang WCC School po, Flying School. So, meron po tayong, ayun, hello. So, meron po silang kaunting introduction with regards to WCC. Ano yung mga courses offered dito? Ano yung mga experiences? Kasi po, stay-in po yung mga estudyante dito. So, para siyang isang maliit na, ano siya, para siyang community yung peg niya. So we are here at WCC Aeronautical and Technological College. Meron palang malaking school dito sa Binalonan ng Flying School. So titingnan natin kung ano meron dito sa loob. Let's go, pasok tayo. Hello, good morning. Tingnan po natin yung iba. Team of WCC, and as of now ako lang po yung nandito, and because my teams po are on the field po, they are doing career orientations from different schools, so they are outside Pangasinan po as of now. So Ma'am Jessica. As Ma'am Jessica said kanina po that you are all vloggers. Nice meeting you po here. I'm not... And media po. And media team po from Manila? Yes. Ano po? Pag tinanong ko, Simulator Center. Flight Simulator. All of our flying students or pilot students take their first assessment before they fly an actual aircraft. This one is called ALCA-LX, and this model is manufactured in France pa po. So when we assemble this one po, may mga taga-France pa po na nag-travel here just to assemble this simulator po. And I think this one is simulation po ng Boeing 737. Okay, so ito po, ang assessment po nito is 5 hours. The students need to finish or pass that 5 hours of assessment before they do their actual flying for an actual aircraft po. So, ito yung mga ginagamit nila sa school. Ito pala yung biyaheng Batanes kay Pasada. Mga 8,000 daw one way. Okay. Diretso lang. Pasok tayo sa flight attendance. Uy, oh.
Welcome to WCC. We're now heading to Batanes. Bakit ano? Upuan ng Cebu Pacific to. Emergency, just follow all the... Ito. Para sa mga flight attendant. So, One more. Bago po i-blow po. Dapat yung ano? Dapat yung oo. Gaganon eh? Brace yourselves. Wow. may business class. Coffee. Wala naman tao. So, this is the simulation. So, business class, and then we have the economy class. They are our students po. They are tourism management with flight attendant students po. This is Miss Erica and Mr. Nathaniel po. They are third year students. Okay? And she is also joining projects po sa Miss Erica. Okay? Kaya pala. Kasi wala yung... Ay, tingnan mo. Parang nakakatikip yung pinto. Ayan daw po yung sample. Okay. Pasample buksan. Yes. Wala talaga kayong ilaw dyan. We have an orange strap over here. This is what we call the flag. When this is placed across the window, it means that the window is fully closed. So to open po, Alam po, sorry po. Ay, post ko pa naman to sa... Kuya, ano, nasisira yung framing namin. Dahil ka nang daan sa gitna. Oo. Tapos ka ba? Kami na. Okay. Walang dadaan. as you can see, we have an orange strap over here. This is what we call the flag. When this is placed across the window, it means that the door is fully closed. Ganern. Okay. Aban. Yes. Slide. Skip game. Let's go. Emergency band out! Emergency band out! Emergency band out! Emergency open seatbelt, get out, get out! Emergency open seatbelt, get out, get out! Emergency open seatbelt, get out, get out! Let's secure, jump and slide! Let's secure, jump and slide! Let's secure, jump and slide! Jump and slide! Let's secure, jump and slide! Let's secure, jump and slide! I'm fresh! So, may mga sasakay sa ultralight. Terminal din pala to. People going to Batanes, to Gigarao, and other destination dito sa north. Ano nila. Yan yung ultralight. Yan. So, dito kayo mag-check-in pag Sky Pasada. Lipad na. Yung mga ultralight. So, introduce ko lang sa inyo. So, konting intro na lang daw po sa ultralight, sir. Hello po. Good morning to everyone po. So, welcome to Binalonan Airport. So, this is our gateway to the north. So, that's the vision of our governor, no? To become the gateway to the north. So, dito sa Binalonan, we cater flight trainings from various flying schools, especially WCC Aviation Company aircrafts. Yung, I think, pinuntahan niyo po kanina, mga aircraft nila. We also serve Sky Pasada
a small airline company which is traveling from Tuguegarao to Basco Batanes, Tuguegarao to the Babuyan group of islands if we know the Calayan Island. Yan po. Tapos we have also route for Palanan, Isabela, and then Makunakon in Isabela as well. We have new route of Iskay Pasada which is we are targeting Lawag naman. Binalon ng Lawag connecting to Basco Batanes. Wow. And then connecting to Baguio. So that's the plan for Binalon to become the gateway to the north for light aircraft. Now, we are also catering, ito po, yung bagong trend natin ngayon, which is before, it was only in Mindanao, in Mati, yung Ultralight Flying Club. Then, nagkaroon tayo dito sa Woodland in Magalang, Pampanga. Now, we bring it dito sa Pangasinan, which is we formed the Pangasinan Ultralight Flying Club. So, we have the 2 Quicksilver, ultralight plane. Like, ultralight basically bare bone structure po siya na aeroplano. So, we have here, we are promoting the tourism in Binalonan in terms of, in the field of aviation, flying. So, isa po ito sa mga pwede nating puntahan dito sa Binalonan to have this. Actually, dumadayo din po ang mga taga Manila, Baguio, nakakatch namin from Abra, we have customers there, Nueva Vizcaya din. So, nag-a-avail po sila ng mga flights. We have here the, okay lang sabihin ko na rates. Yes, please. Okay. Sige, we have a 15-minute flight within San Manuel and Pusurubio area. So dito maganda yung attraction sa San Roque Dam. Ganyan, umiikot po itong ultralight plane natin. So that is 4,200 for 15 minutes flight to our nearby municipalities. Per person. One pilot po yan, then one tourist. This is the ultralight. Kaya daw ng 2 hours flying time. Very simple engine, battery, and then ito yung mga kanya controller. Dito, upo ka doon sa paa mo dyan. Okay. So, next stop over natin ay Jollibee Binalonan. Ayan. Dito tayo. Time for Jollibee. Dito tayo sa taas. Talaga no? May... Wow! Happy birthday, Jollibee! Go, go, go! Yes, yes. Happy birthday po! And let's takbay natin! Birthday! Jolly birthday! Thank you! Naganda ng pa-party, yes. Happy birthday then! So yung food... Jollibee! Hi, Jollibee! Kamusta ka, Jollibee? Okay ka na? Okay, saan galing si Jollibee? Sa Jollibee, may joy na di malimutan. Ang joy na to
pandan ng Jollibee. Sarap. Titigman natin ang Tatlo po kayo. buko pandan. Dalawa lang. Pupok lang ng Jollibee. Sarap ha? So next destination natin, Hiraya Wellness Spa sa Aguilar, Pangasinan. Medyo 1.5 hour from Binalonan, and in the meantime, tulog muna tayo. Sige lang. Dito na tayo sa Aguilar at ang ating tutuloyan for the night is Hiraya Wellness Center. Exercise na. Please keep sitting right now. Yan po yung breakfast ko. Okay. Tapos, ito. Man-made? oh yes, man-made. Pero yung pink nito, yung walang lotus, nasa round pink po siya. Oh, ganda oh. Yan po yung coating niyo po. Total hectares po is 57 hectares. Wow! Ano to dati? Ganito na po. Dinivelop lang po. Ginawa lang nila. So, yung po yung malaking swimming pool private. Malamig. Paano pangalan ng lake? Lagoon. I think White House. Yes, yung White House. I think dito rin nakakasya rin. I'm sure that... walking ako. White House. So, this is the White House. Dito tayo mag-check. Room 1. Okay, this is room 1. So we're inside Chobertos. Nice. Parang siyang old mansion. Alberto, Burger King, Pero si Domingo po. Wow. Ito po si Gilberto, si Mr. Alberto Domingo po. And then his wife.
Hawak na aso kanina. Hindi naman. Baka nakita niyo po sila sa isa. Tapos, 20 packs po. Good for 20 packs. Nice. Function hall po namin. Ang laki Pwede mga seminar. Pero as of now, sir, hindi pa po namin siya kasi napa-aircon. Papa-aircon pa lang po. So, from scratch. Bakit evening? Welcome to Abong Kumang, sir. Kami po pala magtuturo sa inyo ng cooking, pizza making pa. Then, ready na po sila mag-start pa? Ready na! Wala natin gagawin po is magugas po muna tayo ng kamay. Ganun ba? Ay, magugas na kayo! Papabloom na po tayo ng yes po. Ang unang gagawin po natin, gagawa tayo ng butas sa gitna ng flour po. Ay, balami galing mo! Ay, sure. Ang daming camera. Yung Go, Eric! Uy, isa pa daw! Eric, go! Baka papatala. Kalahati po ka? First step muna, Eric. Sugar and yeast. Grabe ang hirap, grabe. Huwag nyo na i-try ito. Order na lang kayo sa Minus point ito. Di ba ganito yun? Nagmamasa. Na-activate. Olive oil. Kaya pa ba? May anong difference yan pag... Tapos, yung salt po, nilagay po natin. Sali mo na ako. Salt. Ken, huli ka natin. Okay, talingan mo kayo. Ito yung pinakamasarap na ano. Bakit ba yun Tapos, pagka medyo bumibigat. Grabe naman si Andrea, kinakalit Pwede na natin natin yung masa po. Push and pull. Dyan tayo lalabas ng power natin. O yan, kasama na yung mga ano. Okay. May proper stance pala siya. Pupush ko po siya, tapos pupold ko. Ulitin lang ko lang. Tapos, pagka na-fold natin, sa kabila naman po. O, pinapawisan din si Ra. Nakala nyo ako lang. So, hati pala siya. Kuya Kim pala pizza. Ano na trivia? Trivia muna tayo. Trivia. Alam nyo ba na ang pizza? So, dapat 400 grams. Yes po, para hindi po siya masyadong makapal po siya. Hindi pwede 401 o kaya 399. Ping. Dadasbin natin sa ibabaw, sir. Tapos, ipa-flat po natin siya para tayo nag-CPM. Okay na yan. Paikot po. Ikot, para mag-shape siya. Okay na kaya na ni Ran. Tinulungan na namin yung intro. Parang si CPR lang pala. Yung training namin eh. Ulitin naman po natin. Tapos, pagka na-flat na natin, ikutin natin. Gusto ko yung stance ni Sir talaga. Bali, 12 minutes po yung kaya ano natin natin. Minutes? Dimple, sir. Dimple. Support. Pagod natin ang butas po para pagkasinayan natin. Paikot lang. Sige, gulo mo lang po, sir. Ay, pala yun. You're so Gulliver. Gusto ko yung dapat tanong talaga siya. Kuya Kim, trivia naman dyan about pizza. Ay, wala isang pizza. Bilis. Magsala na po. Ang ganda ng gawa. Ed, yan! Bali,
dalawang cheese po yung ginagamit natin, ma'am. Cheddar at mozzarella po. Cheddar po pampaganda po ng alat, tapos ng creamy niya. Tapos yung mozzarella po natin is pampaganda po ng maraka. Okay. Tingnan natin pag naluto. Ganda. Lutong pizza. Golden pizza. Ako kalaberto daw. Rice. Pigay-pigay. Chicken tofu. Paano nang pag-pacing ka? Oh my God. Palabok. Game na ba? Game na. Oo, lama. Ayun na yun, palabok. Ano yun pa yan? Ganito pa. Anong bahay kubo. So walang okra dahil walang okra sa bahay kubo. Bonfire kami. So let's cook the marshmallow. Yes. Pwede siguro to, no? Pwede na, pwede na. So, titikman natin. Sure! Clover po, clover. Di mo sinabi direct eh. One more. 1, 2, 3, go. Clover po. Hello folks, it's a beautiful morning here dito sa Iraya Resort and we just had a very nice sleep. Medyo nakapagod yung ating day 1 and ikukwento ko na lang sa inyo to end this vlog. We started very early, nakita-kita kami sa may Makati, saan kami sinundo ng van and then tumuloy kami directly na sa Victory Liner Terminal sa Cubao. Ang ganda ng Victory Liner Terminal sa Cubao dahil inayos na siya. Ang ganda ng mga check-in procedure. Ang ganda ng mga CR, pati yung hintayin ng mga pasahero. And this trip is actually co-sponsored with Victory Liner. We have a very special Victory Liner NLEX Lakbay Norte bus. At dinala na kami ng bus na ito papunta sa Norte. So dumaan kami sa mga facilities ng NLEX tulad ng NLEX, SCTEX, and then lumabas kami ng using TPLEX. Ang ganda ng mga highways na ito dahil it's world class at pinadadalin lang ang biyahe natin papunta sa norte. So kung kayo bibiyahe, make sure that you use these highways, expressway. Yung ibabayad nyo actually sa tollway, you can save a lot of fuels dahil nga very efficient siya. Maganda siya ang condition instead of going doon sa bayan-bayan. So ang first stop natin, pagdating natin sa Binalonan ay ang Hebrew Cafe. So ang sarap ng kape nila. They say they're using local coffee. And then, nakatingin tayo for the first time ng napakasarap na longganisang Binalonan for breakfast. So, after that, na-intriga ka tayo kung saan nagagaling Binalonan longganisa. So, pumunta tayo sa Binalonan Market kung saan nakita natin kung paano ginagawa ang famous Binalonan longganisa. Fresh meat pala siya at saka walang artificial ingredients, lahat natural ingredients. Nagkaroon din ako ng chance para umikot sa Binalonan, nakakita ko ng mga lumang bahay. Tsaka nakakatuwa yung yung gasoline station sa loob sa ilalim ng bahay na it's an old gasoline station. So from Binalonan, palengke, pumunta naman tayo sa WCC Flying School.
meron palang ganito kalaking world-class facilities para sa mga estudyante na gusto mag-aral ng flying. So we were very happy to be toured around the facilities kung saan may mga flight simulation, meron mga simulation para sa mga stewardess. And then, nakita rin natin na meron pala silang scheduled flights ng Sky Pasada to Tuguegarao at saka Batanes. So pupuntahan natin yan very soon. So from WCC, bumalik kami sa may intersection ng Binondo. Siyempre, nag-Jollibee lunch kami. Thank you nga pala sa Jollibee. So, meron tayong picture kasama si Jollibee at natikman din natin yung kanilang pinagmamalaking summer special like yung buko pandan at saka yung kanilang ube cheese. So, from Jollibee, nagtuloy-tuloy na tayo, bumiyahin na ulit tayo papunta dito sa Aguilar. Kung saan nakita natin, dumating tayo dito sa napakagandang resort, Hiraya Wellness Resort. Ang laki-laki niya, sabi lang more than 50 hectares. Nakita natin ang gandang facilities. Ngayon, naandito tayo ngayon sa kanilang lagoon. At kagabi, talagang grabe yung dinner namin. Iba-ibang klase yung mga pagkain na specialty nila from pizza to natutuwa ako doon sa yung sa pansit palabok na may mga presentation pa, and then nakatikim na ng manok na lutong tausog. So ayun, so kung kayo may chance pumunta dito sa Aguilar, Pangasinan, make sure na puntahan nyo ito yung Hiraya Wellness Spot. So I guess yun natin day 1, very hectic, and I'm looking forward sa day 2 natin. So with that, I'd like to thank you very much for watching this vlog. Biyahe tayo palagi, marami tayong matutuklasan sa buong Pilipinas. At thank you lagi sa panonood, and until our next vlog, see you soon.